Ganito na daw yung itsura ng financial statement ni ABC at saka ni XYZ. So makikita mo na yung assets niya. Okay, makikita mo na ngayon yung kanyang assets and liabilities. Okay tayo? Now, sa unang tingin, kung ikaw yung mismong accountant, huwag kang masyadong kakabahan sa pag-prepare nito. Ang gagawin mo lang talaga dito, titingnan mo yung financial statement. Okay. So, once na nakita mo yung FS, well, neto, pinakita ko sa inyo yung FS. Isa-isahin ko. Wala namang mahirap sa pag-compute ng total asset. Kasi i-add mo lang naman yan. Tama ba yan? Wala na naman siguro mahirap sa pag-compute na itong mga items ito. Kasi i-add mo lang din. Okay tayo. Ngayon, dadagdagan ko lang. Papasok tayo dun sa relationship. Okay. Nakita mo to? Yung 820 tsaka 330. Grace, nakita mo. Lumayo pa sa Grace. 820 tsaka 330. Okay. Kanina, anong value nakalagay dyan? Dun sa kung pinicture niyo yung kaninang ganda natin. Yung kanina, ang nakalagay dyan, 720 at saka 300. Tama ba yan? Pero ngayon, ano nakalagay? May pinagmulan yan. Meron yung combination. Okay tayo ron. Okay, yung combination ito, ito yun ha. Nakita mo to? 820, 820. 330, 330. Okay na mo? Ang tawag dito, statement of retained earnings. Narinig mo na yan dati. Yung statement of retained earnings, yan ay discuss nyo na sa Intact 2. Pero baka nga lang, nakalimutan nyo na. Tama? Kasi nag-Intact 3 kayo, di ba? Laki yung difference. Some sense. Baka nakalimutan nyo na yung statement of retained earnings. Yung kay Sir Tomba, discuss niya yung FS, tama? Sinagawa na yung FS. Hindi, di ba puti? Balik tayo dito. So we have 820 tsaka 330. Ngayon, meron tayong tinatawag na statement of retained earnings. Yung kanina, na retained earnings, magkano ang ulit? Yung nandito kanina? 720 at saka? Ito yun. 720 at saka 300. Okay tayo ba? Buka sa beginning. Tapos, syempre during the period, from January 1 papuntang December 31, nagkaroon na ngayon ng transaksyon. Nagkaroon ng income, nagkaroon ng expense, nagkaroon ng sales, nagkaroon ng cost of sales, nagkaroon ng OPEX, okay? Tapos nagkaroon ng net income. Okay, so etong net income na to, papasok siya sa statement of retained earnings. So, 720 plus 200. Okay, 100, 100. Okay, kaya. So kung babalik ka doon sa Intact mo, paano lang siya ganito? Ganyan. Diba, meron tayong ganyan? So, ang ginagawa mo, 720 plus 200 minus 100, lalabas 820. Yan yung tinakount ninyo ng RT. Okay tayo. Pero ginawa ko lang statement for ganito. 720 yung nasa beginning. Okay tayo ron? Walang mahirap. Tama, nasa beginning to. Sinulat lang natin kanina. Itong 200, mahirapan ka ba nito? Kung nasaan yung 200? Saan ko makikita itong 200? Sa income statement. Ito. Okay ka doon. Itong dividend, usually given yan. Ibinibigay. Sasabihin sa problem ng dividend declaration ay 100,000. Bibigyan ng dividend declaration ay 70. So gagawa ka lang ng statement para ma-compute yung 820. Okay, so naiintindihan mo kung nasaan yung 820. Saan mo hahanapin to? Sa statement of retained earnings. Tatapan yung computation are in beginning, net income, dividends, na para lang siyang i-account. Okay ka doon? Nakuha. Hindi ka magtatanong sa akin kung saan nakuha yung 820 sa 330. Okay, sige, next. Now, dito sa income statement, ano dito yung kakaiba? Yung masakit sa mata? Wag lahat. Ano yung masakit sa mata na parang bihira mo naman nakikita, pero nandun dyan?
dividend income. Tama. Hindi siya normal. Tama ba yun? Okay. So itong dividend income na to, may pinagmulan yan. Okay. Ito yung pinagmulan yan. Ito to ha. Kuhanin ko siya, pinarili ko siya dito. Kasi daw, noong December 31, ito babanggitin ko lang sa inyo, wala na sa problem. Kunyari sinabi sa problem, on December 31 daw, nag-declare daw si XYZ. XYZ declared 70,000 as dividend. Ayan, dividend. Okay, nag-declare siya ng 70,000. Ngayon, every time na nagkakaroon ng dividends, sino nakakatanggap? Yung alam natin, every time na nagkakaroon ng declaration ng dividends, sino nakakatanggap ng dividends? Si shareholder. Tama ba yun? Ang question ko sa inyo, sino ba ang shareholder ni XYZ? Bakit sa AB sila? Kasi 100% ownership. So, ibig sabihin, pag nag-declare siya, mapupunta kanino? Kay ABC. So, nag-declare si XYZ, ito na yun. Nung nag-declare si XYZ ng 70, ito yun, nakita mo, dividend declaration 70. Nasaan siya makikita? Statement of earnings. 70, okay tayo? Yan yun. So ngayon, ikaw ay si parent, ito kayo, si parent, December 31, nag-record ka nito. Debit cash, tanggap mo yung cash. Okay, amount ng cash, 70,000. Ano credit mo? Dividend income. 70,000. Okay. So ngayon itong 70,000, nasa ito? Saan papasok yung 70,000? Papasok sa income statement na ito. Kaya meron pang dividend income dyan dahil dun sa dividend declaration na nangyari. Okay ka doon. Naintindihan mo kung nasaan ito. Anong pinagbulan ng 70,000? Itin ko. Ano ang pinagbulan ng 70,000? Yung declaration nino? XYZ. At nag-record ka. Nag-record ka, debit siya na record. Debit 70, debit income. So, ano gusto kong sabihin sa inyo? So far, for the meantime, kung ano yung declaration dito, yun din yung dividend income dapat. Kung 72, dapat ito 78. Kasi 100% ownership. Okay? Buhat? Okay, good. So far yan.